bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon muli na makapaghayag ng iyong salita. Lord, sa hapon ito, dalangin namin ang iyong presensya. Dalangin namin ang iyong banal na Espiritu na kikilos sa aming kalagitnaan. Na mangusap, Panginoon, ang mga salita mo sa hapon ito. Dalangin ko din po, Panginoon, na ikaw ang makita sa aming pong harapan. Ang salitang ito, Panginoon, na mumutawi sa aking mga bibig, nawa isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang salita mo sa hapon ito. At patuloy na maipamuhay, Panginoon, kahit gaano kabigat, gaano kahirap, pero dahil meron kaming Diyos sa aming mga puso, ay patuloy na gagabayan at papatubayan kami, Panginoon, upang magawa po namin ang lahat ng ito. Samahan mo kami, Panginoong Jesus, sa hapon ito na ikaw po ang aming matakilan. Ikaw ang aming maitaas. Mabigyan ng karangalan at kaluwalhatian sa aming pong kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ko nga, sa hapon ito, ang ating pag-aaralan ay ang buhay ni Rachel. Sino nakakilala kay Rachel sa Biblia? Meron po ba? May nakakilala kay Jacob. Wala din po. Yan. Sino nga ba si Rachel sa Biblia? Pag-aaralan muna natin kung sino si Rachel. Kilalanin natin sa hapon ito. Kilala si Rachel bilang isang magandang dilag. Sino pong mga dalaga dito? At mukhang dalaga? Hindi na tayo mga dalaga, pero mukhang dalaga. Diba? Dahil may tayo, patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Si Rachel po ay isang dilag at may kaakit-akit na pangangatawan. So parang kung tinig kong sa English pa, napaka-sexy. Asan yung mga sexy dito? Wow! Sexy ko. Yung sexy kayo, sabi nga sa panahon natin, ang mga chubby, yun ay mga sexy. O, diba? Kaya naman, doon sa kanyang personality, umibig si Jacob. Umibig si Jacob. Kung babasahin po natin at babalikan ang aklat ng Genesis chapter 29, ito yung unang pagkikita ni Jacob at ni Rachel. Ngunit, may isang problema kay Rachel. Siya po ay isang baon. Si Rachel sa Biblia ay ang bunsong anak na babae ni Laban, na kapatid ni Rebecca, ang ikalawa, at si Leah na panganay. So, ibig sabihin, tatlo sila. Si Leah na panganay, si Rebecca na pangalawa, at si Rachel na bunso anak na babae. Si Rachel ay nagtatrabaho para sa pamilya niya bilang isang pastor, bago naging pangalawang asawa ni Jacob. Pangalawang asawa ni Jacob. Ang panganay na anak na babae ni Laban na si Leah at ang bunso niyang anak na babae na si Raquel sa Biblia ay magkahati sa iisang asawa. Si Jacob. Trivia yun. Sabi ko sa'yo, masarap magbasa ng Bible. Paano ito nangyari? Bakit parang, ano nangyari? Bakit isang asawa, tapos magkapatid? Sa magitan po ng plano ni Laban, nang ipalit niya si Leah kay Raquel sa gabi ng kanilang kasal. Sinabi ni Laban kay Jacob kinaumagahan na pinalitan niya ang kanyang mga anak na babae bilang mga ikakasal dahil sa tradisyon po nila na mas ang nakakatandang babae ang nauunang mag-asawa kaysa sa nakakabatang kapatid na babae. Kaya, nagtrabaho si Jacob ng 7 taon para sa panganay na anak na babae ni Laban, na si Leah. At nagtrabaho ulit si Jacob ng 7 taon upang pakasalan naman si Raquel, na ang kanyang tunay na iniibig. Grabe, no? Sa panahon nila, parang muli talaga magpapaalila ka sa binan. Makuha mo lamang yung anak. Kaya nga, sa ngalan ng pag-ibig, sabi, hahamakin ang lahat, maging sino
kapalit ng malupit. So, ibig sabihin, parang kasi, para magkaanak siya, gagawin niya ang lahat. Pinayagan niya ulit magpagtalik ng kanyang asawa kay Leah. Matapos manganak ni Leah ng kanyang ika-anim na anak, kaano ba kaya nga inggit talaga si Rachel? Ika-anim na anak na lalaki at isang anak na babae, nagbuntis at nanganak din si Rachel. At pinangalanan niya ito Jose. Sinabi ni Raquel, tinanggal na ng Diyos ang aking kahihiyan. Alam niyo ba na ang halaga ng isang babaeng Hebreo noong mga panahon iyon ay nakaugnay sa kanyang kakayahang magkaanak? Ibig sabihin, sa panahon nila, mahalaga ka kung the more children, the more the merrier. Diba? Eh sa panahon natin, the more children, the more hirap ka. Diba? The more, talagang stress. Pero sa panahon nila, kapag marami kang anak, mahalaga ka. Diba? Tinalikuran ni Raquel ang kanyang ama na si Laban dahil sa maling pagtrato nito kay Jacob. Kaya bago umalis si Laban at si Raquel, ninakaw ni Raquel ang bahay ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan at naglakbay kasama si Jacob patungo sa kanyang sariling bayan. Ang kahilingan ni Raquel para sa isa pang anak mula sa Diyos ay nagresulta sa kapanganakan ng kanyang pangalawang anak na si Benjamin. Isa si Benjamin. Ang kanyang kapanganakan ay napakahirap para kay Raquel. At alam niyo ba na si Raquel ay namatay habang ipinapanganak si Benjamin. Nagtayo si Jacob ng isang haligi bilang parangal sa kanyang ibigan sa tabi ng isang kalsada patungo sa Bethlehem. Si Raquel ay may 4 na minamahal na anak. Bakit naging 4? Diba? Dalawa lang naman ang binanggit. Okay? Bakit 4 na minamahal na anak na lalaki? Sina Nephtali at Dan na kanyang mga ampon sa magitan ng kanyang katulong na si Bilha. Okay? Nung una pa lang, dahil na ay hindi makapag-antay si Raquel, pinayagan niyang sipingan ni Jacob ang kanyang katulong. Okay? Kaya nagkaroon ng dalawang at dalawang biological na anak na sina Jose, the dreamer, at si Benjamin. Ang mga anak ni Raquel ay magiging bahagi ng 12 tribes ng Israel. Titignan natin sa pahina, sa Jeremiah, chapter 31, verse 16 to 17. 31, 16 to 17. A passage of comfort and hope. Tignan natin kung ano nga ba ang sinasabi pa dyan patungkol kay Raquel. Si Raquel ang lola ni Ephraim at Manases, ang mga pinuno ng 2 tribo sa hilagang kaharian. Bagamat namatay siya habang nanganganak kay Benjamin at nilibing sa Rama, isang mataas na lugar kung saan ito ay inilalarawan bilang isang lugar ng kalungkutan at pagdadalamhati. Si Raquel ay pinapakita dito na bumabangon mula sa libingan upang umiyak para sa kanyang mga anak na nagpunta sa pagkabihag noong panahon ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Bagamat patay na ang kanyang mga anak at wala na, ang propesiya ni Jeremiah ay nagpapahayag na may pag-asa para sa iyo sa hinaharap. Ano kaya ang ating mga matututunan tungkol kay Raquel sa pagiging isang ina? Una, no one wins with jealousy. Sabi mo sa katabi. No one wins with jealousy. Diba? Lubos na nangingigit si Raquel sa kanyang nakatatandang kapatid na si Leah bilang unang asawa at nangingigit siya sa kakayahan nitong manganak ng maraming anak. Ang pakiramdam na mas higit na mas mahal ni Jacob si Leah dahil sa kanilang mga anak at nahigit
naman si Leah, na mamahalin siya ni Jacob na higit pa kaysa kay Raquel, habang nagdadala siya ng maraming anak para sa kanya. So parang ito, may labanan ng mga paramihan ng anak. No, labanan ng anak. Ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay nakakaapekto rin sa relasyon ni Raquel sa kanyang asawa. Ang maagang humusbong na pag-ibig ay hindi garantiya ng kaligayahan sa hinaharap. Kaya pag ikaw, love at first sight, hindi ibig sabihin siya na yun. Sino dito yung husband na siya yung love at first sight yung talaga? O, diba? Wala. O kaya yung, yung first love never dies. Ito ba yun? Humaba yung buhok ni Teacher Joy. Diba? Kahit na si Raquel at Jacob ay lubos nagmamahalan at nagmamahalan sa unang pagkikita, ang kanilang pag-aasawa ay puno ng mga hamon mula sa loob at labas ng kanilang relasyon. Ika nga, life is full of surprises. Marami tayong unexpected na mangyayari. Ikalawa, you are redeemed. Ikaw ay tinalaga. Ang kwento ni Raquel sa Biblia ay kwento rin po natin. Dahil ang kanyang kwento ay kwento ng pagtubos. Si Raquel ay gumawa ng ilang malalaking pagkakamali sa kanyang buhay. At sa totoo lang, ang buong pangyayari ng pagnanakaw ng mga Diyos-Diyosan mula sa bahay ng kanyang ama at pagkatapos ay ang pagsisinungaling patungkol dito, kasama ang inggit at pagkuha ng mga bagay na may kinalaman sa pagbubuntis ay tila sapat na upang dapat siyang parusahan ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoong Diyos ay mahabagin, mapagpasensya, at nagpapatawad. Pinagtutulutan niya ang mga pagkabigo o pagbubugin at gabayan tayo tungo sa babaeng kanyang tinatawag na maging tayo. Kapag tinitignan ko si Raquel, sa Biblia, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa na ang plano ng Diyos ay magtatagumpay. Amen? May malakas na plano ang Diyos para kay Raquel. Hindi naman bilang isang tao, kundi bilang isang ina. Sa huling kabanata ng buhay ni Raquel, ipinanganak niya ang inaasar na si Benjamin. Nakita niya ito at pinangalanan bago siya lagutan ng hininga. Sa kabila ng mga nakakapagdudang kilos ni Raquel sa Biblia at ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang mga anak ay isa din kapuri-puri. Kaya siya ay itinuring na ina ng Israel hanggang sa ngayon. Ikatlo, God keeps His promises. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa kabila ng isang magulong sitwasyon ng pamilya ni Rachel, kabilang ang isang mapanlinlang na biyanan, kanyang ama, at ang isang mapanlinlang na asawa, nakuha ni Rachel ang kanyang hangarin sa puso sa isang panahon. Isang pamilya na may mga anak at seguridad. Sa huli, sa kabila ng kanyang mga unang pagsubok, nagtyaga si Rachel. Pinakita niya ang kahalagahan ng paghawak ng pag-asa at pagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. At tumating ang panahong sinagot ng Diyos ang mga panalangin ni Raquel at binuksan ang kanyang bahay bata na nagresulta sa pagkapanganakan ni Jose na nangangahulugang tinanggal ng Diyos ang aking kahilingan. Ginagawa ng Diyos ang kanyang paraan sa magitan ni Jose. Sa kwento, alam ko ng mga anak ninyo sa Saturday School. Si Jose the Dreamer na ipinalaki sa palasyo
ng mga Hudyo. Ang mga pangyayari sa buhay ni Raquel ay may malaking gampanin para sa plano naman ng Diyos sa hinaharap para sa kanyang mga tao. Kaya nga sinabi sa Jeremiah 31 verse 17, may pag-asa sa hinaharap, sabi ni Yahweh. Magbabalik sa sariling bayan ng inyong mga anak. There is hope for your descendants. Mga kalilinuhan ninyo, mga kapuha-puhan ninyo in generation. Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Pangako ang kanyang mga anak, ang mga tao ng Israel ay babalik mula sa lupain ng kanilang pagkatapon at binibigyan ng pag-asa sa kanilang hinaharap. Ang muling pagtayo ng kanilang lupain. Ika-apat, avoid revenge. Minsan ba nag-isip niyan? Avoid revenge. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Iwasan ang paghihiganti. Hindi sa atin ang paghihiganti. Iyon ay gawain po ng Diyos. Nakikita at alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Wala tayong makitatago sa Kanya. Ninakaw ni Rachel ang mga Diyos-Diyosa ng kanyang ama bilang paghihiganti sa kanyang nakitang maling pagtrato ng kanyang ama kay Jacob. Kung hinayaan niya ang Diyos ang maghihiganti, tiyak na maliiwasan ang panunumpak ni Jacob at ang pagsisinungaling ni Rachel. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti sa inyong sarili, kundi iwanan ninyo iyon sa tuon ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sa akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa aklat po ng Roman chapter 12, verse 19. Kung may mga bagay ka na gustong isumbong sa ating Panginoon, isumbong mo sa Kanya. Hayaan natin na ang Panginoong Diyos ang kikilos at maghihiganti para sa atin. Kalima, be satisfied and grateful, not always seeking more. Sinabi yan sa unang Timoteo chapter 6 verse 6. Sabi, maging kontento at laging magpasalamat. Huwag laging naghahanap ng mas marami. I need more. Nang sa wakas na nabigyan ng anak si Raquel, sa halip na maging masaya at makaramdam ng contentment, mas nakatuon siya sa kanyang kapatid na gusto niyang higitan ito. Kaya hindi nawawala yung inggit. Kasi nakatuon siya sa kakayahan ng kanyang kapatid. Gusto niya ng mas maraming anak, mas maraming oras ni Jacob, mas maraming pera. Godliness with contentment is a great gain. Alam natin na sinasabi ng unang Timoteo chapter 6 verse 6, ang kabanalan ng may kasamang kasiyahan ay isang malaking pakinabang. At sa Genesis, kabanata 29 hanggang 33, we can clearly see that Rachel has contentment issue. Hindi siya makontento kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Una, ginawa ng kanyang ama ang pinakamalalang pagpapapalit ng ikakasal at ibinigay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Leah sa kasal sa lalaking kanyang mapapangasawa sa kanilang kasal. Parang nandun yung pakiramdam na second wife ako. Ano bang kahalagahan ng unang wife? Mahalaga. Sa posisyon pangalan natin ngayon. Di ba? Yung original at kami. Di ba? Illegal at illegal. Di ba? Kaya ganun ang nararamdaman ni
ni Rachel, ni Raquel. Sa wakas, nang siya ay naging asawa ni Jacob, nalaman naman niyang bahog siya. At kailangang panoorin na lang ang kanyang kapatid na si Leah na maging ina ng ilang beses sa isang anak na babae na si Dina at anim na anak na lalaki na si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, at Zebulun. Pati na rin ang panoorin ang katulong ng kanyang kapatid na si Silpa na manganak ng dalawang anak na lalaki, si Aser at si Gad. Yun yung kanyang inampun para kay Jacob. Paano nga naman siya makakaramdam ng kasiyahan? Diba? Kaya hinggit ang umiral sa kanya. At naghangad siya ng mas marami pa. Ngunit narito ang punto. Ang kabanalan ng may kasamang kasiyahan ay isang malaking pakinabang. Ang kawalang kasiyahan kahit na sa napakasakit na sitwasyon ay nagpapalala lamang sa lahat ng mga bagay. Mas lalo kang nagkakasala kung hindi tayo marunong makontento. True joy can only be found in a close relationship with God. Kung tayo ay malapit at mayroong relasyon sa ating Panginoon, mararamdaman natin ang contentment. Let this truth sink into your heart today. Maaaring minsan, nararamdaman mo rin ito na mas karapat-dapat ka kaysa sa iba. Sa kaisipang, bakit parang palaging nakukuha ng ibang tao ang gugustuhin nila? Bakit ako hindi? Pinapalalahanan tayo na binibigyan ka ng Diyos ng eksaktong kailangan mo ayon sa kanyang palagay. Matuto kang magpasalamat sa kung ano ang meron ka. Hindi puro complain. Lord, bakit sila mayroong malaking TV, dapat kami din? Lord, bakit mas maganda siya kaysa sa akin? Lord, bakit mas mayaman sila kaysa sa akin? Laki ng bahay nila, oh. Bakit yung amin, ang liit? Puro complain. Nakakalimutan pasalamatan yung karapat-dapat na blessing na nasa iyo. Huwag mong pagdudahan ng Diyos at ang kanyang mga plano sa magitan ng laging paghahanap ng mas marami o mas higit pa. Para sa ating pagtatapos, as a mother, God has a plan for each of us. May plano ang Diyos. Magkakaiba ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na lumakad tayo sa pagsunod sa kanyang plano at mabuhay na tinubos, nagtatamasa sa kanyang matatag na pag-ibig. Nais niyang patawarin ang mga pagkakamaling nagagawa natin at hininyo ang ating buhay at ang buhay ng ating mga anak. Ang ating nakakasakit na mga kabiguan ay bahagi lamang ng ating paglalakbay tulad ng ating mga tagumpay. God redeemed Rachel in the Bible and He can redeem us too. Maniwala po kayo. Marami tayong matututunan mula sa magandang si Raquel na nasa Biblia. Isa siyang proseso at iyon ay isang malaking pagpatibay loob dahil tayo ay nasa proseso din. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Malinaw natin nakikita kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga pagkabigo na ating nararanasan. At ang paghihirap din na halimbawa sa buhay ni Rachel sa isang bagay na mabuti at karapat-dapat. Ang kwento ni Rachel ay isang patunay sa kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya. Ang kahalagahan ng pagiging isang ina at ang walang hanggang pag-asa na matupad ang mga pangako ng ating
inyong mga anak. Kapag nag-aaway kayo, di ba yun ito? Hindi mo sa iwan yung inutos ko. Kapag lalo pa, galit na galit tayo sa ating mga anak, may ginawang kalokohan. Di ba? Sabi nga, ang ating mga anak ay isang pagpapalat mula sa ating Panginoon. At kaya ng Diyos na magdala ng kagalakan at katuparan sa mga babaeng nagnanais na maging isang ina. Kaya, yung mga wala pang mga anak na nandito, huwag kayong mawala ng pag-asa. May ginagawa ang ating Panginoon Diyos. Para naman po sa ating reflection, alin sa mga aral na ito ang natutunan mo mula kay Rachel? Pastor Dan? Alin sa mga aral na ito ang natutunan mo mula kay Rachel? Ang iyong patuloy na pinagsisikapan. Nagbigay ba ng inspirasyon ang buhay ni Rachel sa iyo? At patuloy na ilagay ang mga aral na ito na isagawa sa iyong buhay. Sa oras na ito, gusto kong hawakan mo ang balikat ng iyong katabi.